Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Benedict. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas muna natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po. Aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawa natapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa aming mga puso, at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo ang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis kami nagsisi, at sa aking mga labyo, Lord God, ikaw po maglagay ng mga taga-dapat bigkasin, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat pakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt. Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God into the whole Almeida family, at patuloy pong ating pag-alala kailanman hindi natin malilimutan ang mga aral turo iniwan ng ating beloved Armastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, at sa lahat po ng ating mga pinagpalang bisita at mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin nasa ating monitor, quietness and trust in you is your strength. Sa Tagalog niyan, katahimikan at pag-asa ay magiging iyong wakas. Quietness and stress and trust is your strength. Katahimikan at pag-asa ay magiging iyong wakas. Basahin natin ating teksto. Kindly sa ating mga beloved Bible readers. Dito po sa Isaias 30, talatay 15, talon sa 18, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos na banal sa Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas at hindi ninyo inibig. 18. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't mabubunyi siya na siya'y magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan. Mapapalad yaong lahat na naghintay sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating Diyos na buhay sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magpala ng Kanyang banal na salita. Ito ang hinahanap ng maraming tao sa salibutan, mga minamahal. Lalo na ngayon, sinasabi nilang ang COVID ay tumataas na naman ang bilang ng mga naepektuhan, mga minamahal. Kaya pinag-iisipan kung magkakaroon ba tayo ng face-to-face schooling or ibabalik na naman sa dati, mga minamahal na mga bata ay nasa kanilang tahanan. Subalit kung ganyan, ang magiging kalagayan ng ating bansa, mga minamahal, gumagraduate lang yung ating mga kabataan. Subalit hindi naman sapat ang kanilang natutunan, mga minamahal. At kung magkagayon, mangyayari na naman ay kanami ng bansa, nagbago lang ang ating government, yung ating president, mga minamahal, subalit ang kalagayan ay patungo pa rin sa tinatawag na kahirapan. Pero pag binasihan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang sinasabing quietness and trust is your strength, ang katahimikan at pag-asa ay magiging iyong lakas. Sabi ng ating nabasa, yung katahimikan at pag-asa na magiging lakas ng bawat tao, ang pwedeng magbigay nito ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nasa tinatawag na kahinaan, mga minamahal, dahil wala siyang tinatawag na katahimikan, wala siyang pag-asa, mabalitaan lang niya, mapakinggan lang niya ang mga nangyayari sa paligid, mga minamahal. Ang tao wala na siyang pag-asa. Kaya ang tao umaasa na lamang, mga minamahal, kung ano mayaabot, kung ano ang meron sa kinabukasan. Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, pag alam ng tao na merong Diyos, dumating man ang sinasabing kahinaan, magiging muli siyang malakas
magkakaroon siya ng kalakasan, at yung kaguluhan ng kanyang isip ay mapapalitan ng katahimikan, at yung kawalan ng pag-asa niya ay magkakaroon siya ng pag-asa dahil ito ay magmumula sa ating Diyos na kanyang makikilala. Kaya ang tao nasa kahinaan, mga minamahal, mali ang pagkakilala niya sa Diyos. Mahina ang Diyos na kanyang nakilala, mga minamahal. Yun ang Diyos na nasa relihiyon. Pero sa banal na kasulatan, merong Diyos na nasa langit, yung gumawa sa tao, hindi yung Diyos na likha ng kamay ng tao, kundi yung Diyos na gumawa sa tao, siya ang magbibigay sa iyo ng tinatawag na katahimikan, siya ang magbibigay sa iyo ng pag-asa, at dahil dito, magkakaroon ka ng tinatawag na lakas. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mapalad daw yung taong naghihintay sa Diyos dahil ang Diyos ay maghihintay sa iyo. Lalapitan mo ba siya? Hahanapin mo ba ang Diyos na magbibigay sa iyo ng katahimikan at pag-asa para magkaroon ka ng kalakasan? Pag hinalap mo ang Panginoon, sabi ng ating nabasa sa verse 18, ang Diyos ay maghihintay sa iyo. Ang sabi dito, at dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa iyo. Isipin natin, naghihintay pala ang Diyos para ang Diyos ay maging mapagbiyaya sa atin. Ang pagkakaiba, mga minamahal, o ang problema sa tao, yung Diyos na naghihintay sa Kanya, hindi niya nilapitan. Maraming nilapitan ang tao. Lumapit pa nga sa santo ang tao, mga minamahal. Kung kani-kanino nanalangin ang tao, gayong simple lamang. Kilalanin mo ang Diyos. Sa langit, may isang Diyos, walang iba, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Pag nakilala mo siya, mauunawaan mong siya ay naghihintay sa iyo. Ang Diyos na naghihintay sa iyo ay magiging mapagbiyaya sa iyo. Kaya sabi sa huling praise na ating nabasa, mga minamahal, mapalad daw yaong naghihintay sa Panginoon. Magiging mapalad ka. Dahil sinabi ng Diyos, hinihintay ka niya, magiging mapagbiyaya siya sa iyo, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ang lahat ng biyaya na kailangan mo. Kaya nga napakinggan natin, mga nagpatotoong mga minamahal. Sa iba, hindi mo mapapakinggan na ang papahan ay 11 na dating nasa kahirapan, mga minamahal. Sa iba, hindi mo mapapakinggan yung kanyang parents, mga minamahal, ay merong tinatawag na karamdaman sa ovary. Nang ibig sabihin, merong bukol na ito ay magiging cause ng cancer, magiging cancer of the ovary, mga minamahal. Subalit nang sila'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sabi ng doktor, ano ang nangyari? Bakit nawala ang bukol, ang pumalit ay bata? Ang ibig sabihin, yung ina na hindi magkakaanak dahil merong bukol, mga minamahal, magiging cancer of the ovary, sabi ng doktor, nawala ang bukol, napalitan ng bata, yung napakinggan natin, nagpapatuto kanina, siya ang bata. Naging mapagbiyaya sa kanila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kahit naman ako, sasabihin ko, for 30 years, mga minamahal, na paglilingkod ko sa mahal na Panginoon, ako'y talagang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yun lang ketong na umalis sa akin na sa loob ng 33 taon na hindi na bumalik pa. Ang Diyos ay naghintay sa akin dahil ako ay dating nasa iba't ibang pinanggalingan kong reliyon. Iba't ibang klaseng pananampalataya, iba't ibang klaseng Diyos ang pinaniniwalaan. Nang mapunta ako sa Jesus Miracle Crusade, nakilala ko, meron palang iisang Diyos na dapat mong kilalanin. Siya ang magbibigay sa iyo ng katahimikan. Siya ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Magkakaroon ka ng lakas. Kaya sa buhay ko, wala na akong katahimikan. Ikaw ba naman ang magkaroon ng ketong? Magpagaling ka ng 2 taon. Meron kang doktor, meron kang gamot na iinumin araw-araw. Pagdating ng 2 taon, sasabihin lang sa'yo ng doktor, wala ka ng pag-asa. Dapat kang itapon sa leprosarium. Makakaroon ka ba ng katahimikan? Makakaroon ka ba ng pag-asa? Gayong doktor na magsabing, wala kang pag-asa. Ay, hindi ka talaga makakaroon ng katahimikan. Kaya wala akong katahimikan. Para matahimik ang aking buhay, ang tanging paraan, uminom ng lasot at magpakamatay. Walang kalakasan, mahina ang aking katawan. Nang makilala ko ang ating mahal na Panginoon, yung aking kaguluhan, naging katahimikan. Yung kawalang pag-asa, naging pag-asa. Nagkaroon ako ng kalakasan. Gumaling ang aking karamdamang ketong. Anong tawag dyan? Sinasabi ng Diyos, hinihintay ka niya upang siya'y maging mapagbiyaya sa iyo. Totoo naman, sa ating buhay, ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa atin. Kaya nga may 2 bagay na mangyayari, mga minamahal.
Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagsasalita sa magitan ng kanyang mga ngaral. At sinasabi ng banal na kasulatan na ang katahimikan, ang pag-asa, ang bunga nito ay kalakasan nagmumula sa Diyos. Ang sabi, kung pakikinggan mo ito, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, gugugulin mo ang iyong karawan sa tinatawag na kaginhawahan at taon ng kasiyahan kung pakikinggan mo. Kung hindi mo naman pakikinggan, mga minamahal, yung tinatawag na kaarawan ng kaginhawahan at taon ng kasiyahan ay mapapalitan ng tinatawag na kamatayan at kahirapan. Basahin natin. Kindly. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 36, ang talatay 11 at 12. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamamagitan ng tabak at sila'y mga mamatay ng walang kaalaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito nangyayari ito, mga minamahal, kahit sa ang lugar dako. Maraming taong namamatay ng walang kaalaman. Ni hindi man lang nailalakilala ang Diyos na magiging mapagbiyaya sa kanila. Hindi nila nakilala ang Diyos na magbibigay sa kanilang katahimikan at pag-asa upang sa kanilang kahinaan sila ay maging malakas. Nawala sila sa daigdig na ito nang wala silang kaalaman patungkol sa mapagbiyayang Diyos, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung sila'y makinig at maglingkod, kanino sila maglilingkod? Sa Diyos na nagsasabing siya ay naghihintay sa iyo. Sino ka man, ano man ang iyong kalagayan, maging mahirap ka at mayaman, may pinag-aralan, isipin mo, sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay naghihintay sa iyo upang ang Diyos ay maging mapagbiyaya sa iyo. Upang ang Diyos na makapangyarihan ay maging Diyos mo at ikaw ay maging Diyos na makapangyarihang Diyos sa langit, mga minamahal. Kaya kung ikaw ay makinig, sabi ng verse 11, kung sila'y makinig at maglingkod, gugugulin nila ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at gugugulin nila ang kanilang mga taon sa kasiyahan. Kaginhawahan at kasiyahan, mga minamahal. Sa sanlibutan, magkahiwalay yan. Sa banal na kasulatan, biyaya ito ng Diyos, mga minamahal. Pag meron kang kaginhawahan, meron kang kasiyahan. Sa sanlibutan, magkahiwalay yan. Ang tao ay maginhawa, pero wala siyang kasiyahan. Bakit? Nasa kanya ang lahat ng bagay, nasa kanyang kayamanan, wala siyang kasiyahan, meron siyang karamdamang walang kagalingan. Marami tayong alam, mga kilalang tao, mayayaman, mga minamahal, nasa kanila lamang ang tinatawag na kaginhawahan, pero hindi sila masaya. Dahil ang iba ay naka-wheelchair. Kahit nasa iyo ang lahat, naka-wheelchair ka, mga minamahal. Meron kang karamdaman, meron kang TB, diabetes, asthma, goiter, anumang uri ng karamdaman, meron ka. O kahit maginhawa pa ang buhay mo, walang kwenta, nakakulong ka lang sa tinatawag na banig ng karamdaman. Walang kwenta. Kung ikaw naman, mga minamahal, ay may kasiyahan, wala ka namang kaginhawahan, mga minamahal. Hindi ba? Yung mga natutulog sa ilalim ng tulay, yung mga hirap, masaya sila sa buhay nila. Basta makakain ng isang beses sa araw, masaya na sila. Pero wala silang kaginhawahan. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, dahil ito'y bunga ng katahimikan at pag-asang ibinigay sa iyo ng Diyos, kaya sinasabing may kalakasan ka dahil pag pinakinggan mo ang Diyos na nagsasalita sa iyo, sabi ng ating nabasa, kalakip ng iyong kaginhawahan ang tinatawag na kasiyahan. At ang kaginhawahan at kasiyahan mo, hindi sa maiksing panahon, sabi ng ating nabasa, gugugulin mo ito sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay, gugugulin mo ito sa lahat ng taon ng iyong buhay. Habang ikaw ay nabubuhay, ang Diyos ay kasama mo, ikaw ay kilala ng Diyos, kilala mo ang Diyos sa lahat ng araw at taon ng iyong buhay. Ang nasa iyo ay kaginhawahan at kasiyahan. Masaya ka, mga minamahal. Masaya ka. Ang kalungkutan mo'y magkasala sa harap ng ating mahal na Panginoon. Subalit, kung hindi mo pakinggan, sabi ng verse 12, kung hindi makinig, sila'y mamamatay at mamamatay na walang kaalaman. Yan ang nakakatakot na kalagayan. Kaya sinasabi ko sa inyong marami nang namatay, mga minamahal. Ako lang bang may ketong sa Pilipinas? Mga minamahal, marami nang may ketong na namatay nang walang kaalaman.
Panahon pa natin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, during earthly ministry ng ating pinakamalapit na Hesus Kristo, marami nang may ketong. Kaya sa panahon ng ating mahal, pag may ketong ka, ikaw ay nasa tinatawag na labas ng kampamento. Kinakailang mag-stay ka sa labas ng kampamento. Ang tawag sa iyo isinumpa. Pag nakita ka ng tao, papatayin ka sa bato. Hindi sa kurot, sa bato, hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya marami ng ketonging namatay ng walang kaalaman. Marami ng may cancer na namatay ng walang kaalaman. Makakilala natin, mga minamahal, mga artista, mga presidente rin ng Pilipinas noon. Saan sila namatay? Sa cancer. Walang kaalaman, mga minamahal. Dumating ang kamatayan dahil ang salita ng Diyos, maaring napakinggan nila, pero ayaw nilang kilalanin ang Diyos sa langit. Walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dahil ang meron sila, yung Diyos na kanilang kinagisnan, mga minamahal, na ang gumawa ay kamay ng tao. Kaya ang sabi, namatay silang walang kaalaman, mga minamahal. Kaya nga pinagpala tayo, sinasabi natin, kung merong pinagpala, tayo ang lubos at labis na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil lahat tayo nasa kamatayan ng mga minamahal, pinagpala pa rin tayong hinintay tayo ng ating mahal na Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos isa-isa hanggang sa makarating na tayo sa Jesus Miracle International Ministry. Eto na ngayon tayo. Bumibila na ng taon, pumuputi na ng ating buhok, tumatanda na tayo, mga minamahal. Ano ang nasa atin? Kaarawan ng kaginhawahan at taon ng kasiyahan ng galing sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Walang pamimili ng tao. There's no another option, mga minamahal. Ang option lang, makinig ka sa Diyos para guminhawa ka, para magkaroon ka ng kasiyahan. And another option, mga minamahal, kung hindi ka makinig, ikaw sa sarili mo, may karamdaman ka, mamamatay ka ng walang kaalaman. Yung mamatay, walang problema yan, mga minamahal. Ang problema, yung tinasabing life after death. And what is life after death, mga minamahal? Yan ang tinatawag na permanent life. Yan na yung buhay mo pang walang hanggan. Yung buhay natin dito, temporary life. Kaya minsan masaya tayo, minsan nasa pagsubok, minsan nasa pagpapala. Gayon pa man, nasa atin pa rin ang tinatawag na katahimikan at pag-asa dahil sa kabila ng lahat, malakas pa rin tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi ng Apostol Pablo, magagawa kong lahat doon sa nagpapalakas sa atin. Dahil ano man ang mangyari, pag anak ka ng Diyos, malakas ka pa rin, hindi ka nanghihina. Hindi sa lalabas sa mga labi mong ikaw ay nanghihina. Dahil pag sinabi mong ikaw ay nanghihina, and that is your word, yan ang mangyayari sa'yo. Pero pag sinabi mong ikaw ay malakas, dahil ikaw ay may katahimikan at pag-asang galing sa Diyos, ano man ang mangyari, ikaw ay nakatayong malakas sa harap ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya yung buhay, kung mamatay ang tao, hindi yan ang problema. The great problem is yung tinatawag na life after death. Namatay ka na. Kaya nga yung iba nagpapakamatay, mga minamahal. Ako magpapakamatay. Akala ko kasi pag namatay ako, tapos na ang lahat. Hindi pala. Doon magsisimula ang tinatawag na tunay mong buhay, sinasabing permanent life. Kung ikaw ay nasa langit, that will be your permanent life. You will be with the Lord forever and ever. Nasa kasiyahan ka, kasama mong Panginoon. Pero pag ikaw ay namatay na hindi mo nakilala ang Diyos, ang sabi sa ating nagbasa, dahil namatay kang walang kaalaman, wala ka sa langit, mga minamahal. Nasaan ka? Nasa impyerno. Kaya nga may impyerno, mga minamahal. Hell is the place for the wicked person. Yung mga taong masama, yun ang lugar para sa kanila. Sabi ng banal na kasulatan, you will be tormented day and night, and that is your final destination. Doon mo pagsisisihan, bakit ang Diyos na naghihintay sa iyo, hindi mo pinaglingkuran? Doon mo pagsisisihan, bakit nung mapakinggan mo ang salita ng Diyos, hindi mo pinunawang maigi na ang salita ng Diyos nagsasabing siya ang magbibigay sa iyo ng katahimikan at pag-asa para magkaroon ka ng wakas at makilala mo ang Diyos na dapat mong paglingkuran ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dalawang bagay lang ang mangyayari, mga minamahal. Nabubuhay ka sa kaginhawahan at kasiyahan sa bawat taon at araw ng iyong buhay o ikaw ay mamamatay ng walang kaalaman. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dapat mailagay ka sa daan ng buhay.
Ano yung sinasabing way of life, mga minamahal? Ang nasa daan ng buhay ay tumatanggap siya ng tinatawag na pangangaral. At pag tumanggap siya ng pangangaral, ang tawag sa kanya, pantas. Ikaw ang tinatawag na wise man. Ikaw ang matalinong tao, hindi yung gumraduate na may diploma, mga minamahal. Dahil maraming gumraduate na may diploma, hindi nila kilala ang mahal na Panginoon. Naniwala kayo dyan? Kaya nga ang mahal na Panginoon, lahat ng tinawag niyang apostoles, halos hindi nag-aral. Para magkaroon sila ng tinatawag na spirit of humility, mag-submit sila sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung may pinag-aralan ayaw mag-submit sa mahal na Panginoon. Pero si Apostol Pablo, tinawag ng ating mahal na Panginoon, isang abogado, mga minamahal. Para makilala niya ang Diyos, ang ginawa ng mahal na Panginoon, binulag siya. Kung hindi niya nakilala ang mahal na Panginoon, mamamatay siyang bulag at walang kaalaman. Kaya nung siya ay nabulag na, tumawag siya sa pangalan ng Panginoon, nakilala niya ang ating mahal na Jesucristo, muling bumalik ang kanyang paningin, pinaglingkuran niya hanggang kamatayan ang ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 10, ang versikulo ay 17 at 14. Nasa daan ng buhay, siyang naikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. 14. Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng verse 17 rather? Kawikaan, chapter 10, verse 17, sabi ng ating nabasa, sino ang nasa daan ng buhay? Nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Ang salita ng Diyos, itong kailangan ng tao, mga minamahal, para mailagay mo ang sarili mo sa daan ng buhay, magkaroon ka ng tinatawag na kapayapaan at pag-asa na ang katumbas nito ang tinatawag na kalakasan. Sabi, ang nasa daan ng buhay ay yung tumatanggap ng saway. Ibig sabihin, yung tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito ang tagapagsaway, mga minamahal. Sabi ng salita ng Diyos, ikaw na lasenggo, huwag kang maglasing. Hindi ba? Dahil ang lasenggo, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kapag ikaw ay nasa lasciviousness, yung tinatawag na kahalayan, mga minamahal, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi ba? Pag magnanakaw ka, pag suwail ka, pag sakim ka, sabi ng banal na kasulatan, hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Ay sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang salita ng Diyos ay tagapagsaway. Ang sabi, kung tumatanggap ka ng saway, ikaw ay nasa daan ng buhay. At kung ikaw naman ay nagpabaya, sabi ng ating nabasa mga minamahal, ikaw ay nagpabaya sa saway, ang sabi, ikaw ay nagkakamali. Hindi mo maitutuwid yung sarili mo. Lasenggo ka ngayon, tumanda kang lasenggo, mamamatay kang lasenggo. Nakita ng anak mo na ikaw ay lasenggo, namatay ng lasenggo, lalaki siya at makakaisip, lasenggo pa rin. Tatanda siya, lasenggo pa rin. Mamamatay siya, lasenggo pa rin. Magkikita kayo sa impyerno, lugar ng mga lasenggo. Naintindihan niyo sinasabi ko? Kaya sinasabing ang hindi tumatanggap ng saway ay nagkakamali. Dahil ang pagkakamali, magiging continuous lang. Nagpapatuloy from your generation to the next generation and another generation. Pero pag tumanggap ka ng saway, ang sabi, nasa daan ka ng buhay. Nakita ng anak mo, ikaw ay matuwid na magulang. Nakita ng anak mo, hindi ka lasinggero, hindi ka babaero, hindi ka mahalay, hindi ka kubitos. Mabuti kang tao, nakita ng anak mo, mamamatay kang mabuting tao. Lalaki ang anak mong mabuting tao, ang anak niya ay magiging mabuting tao, lahat kayo mabuting tao, makikita kayo sa langit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mabuting tao. Kaya ang gawa ay minamana lang yan, mga minamahal. Hindi ba? Minamana lang. Parang karamdaman. Pag ang iyong loved ones, your ancestor, ay merong tinatawag mga minamahal na cancer, genetic yan. Pasalin-salin lang yan, mga minamahal. Kaya magtataka ka, yung lolo mo namatay sa kanser. Yung nanay mo namatay sa kanser. Ikaw may kanser din. Yung anak mo paglaki may kanser din. Lahat kayo mamamatay sa kanser. Hindi ba? Yan ang problema sa Pilipinas. Diabetes, mga manaman, kung di ako magkamali, nasa 70 million rather, ang merong diabetes sa Pilipinas.
Kaya nga, 9 years old na bata, nag-experiment sila, pinakain nila 1 buwan sa Jollibee, yun lang ang pagkain niya, o sa McDo rather. Yun lang ang pagkain niya. At saka nilagyan siya ng general medical test, mga minamahal, ang lumabas, meron diyang diabetes. Hindi ba? Saan ang galing ang diabetics, mga minamahal, diabetes? Minana at minana. Yung bata pag nagkaasawa, nagkaanak, mamanahin pa rin, mga minamahal. Yung ketong ganun din. Kailan ka mapapalaya? Pag nakilala mo ang ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabing, you are a peculiar people, a holy nation unto God. Ikaw ang mahalagang tao sa harap ng Diyos. Ikaw ang tinatawag na banal na bayan sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya merong tinatawag na salita ng Diyos. Ito ang nagsasabi sa tao, salamin ito ng buhay. Dito mo masasalamin kung sino ka. Pag sinabi ng banal na kasulatan, lasinggero ka nga. Hindi ba? Ikaw ay babaero ka nga, sinasabi ng banal na kasulatan. Ikaw ay sinungaling ka nga, sinasabi ng banal na kasulatan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw ay bagong lalangan kay Kristo Jesus, ikaw ay new creature sa ating pinakamahal na Jesucristo, bagong nilalang ka. Sinasabi ng banal na kasulatan, tignan mo yung sarili. Naglingkod ka sa Diyos, may katamikan, pag-asa at meron kang kalakasan. Tama, sinabi ng banal na kasulatan, ikaw ay isang bagong nilalang sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng verse 14, dito pa rin tayo sa Kawikaan, verse 10, verse 14, mga minamahal, ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman. Kaya yung sinasaway, ang tawag sa kanya ay wise man, kasi nag-iimbak siya ng kaalaman. Pag siya'y sinaway, mga minamahal, ang saway na ito ay para sa akin. Kukunin ko ito, this is ideal for me, very suitable for me. Kukunin niya yan, mga minamahal. Yung kanyang kaalaman, dadagdagan pa niya. Kaya ang sabi, ang tawag sa kanyang pantas na tao, nasa daan na siya ng buhay, nag-iipon pa siya, nag-iimbak pa siya ng kaalaman, mga minamahal. Sabi pa rito, ngunit ang bibig ng mangmang ay kasalukuyang ikapapahamak. Kaya yung mangmang, yung tinatawag na unwise, mga minamahal, hindi ka pa nagsasalita na. Dahil ang isip niya, mas alam niya, yung alam mo, ay wala siyang natutunan. Ang tawag sa kanya, mangmang, mga minamahal. Napapahamak siya. Excuse me lang, this is not a matter of hurting you. Kasi meron nagpa-counsel sa akin. Punta po kami sa ibang bansa. Pinayuhan ko, ganyan. Fasting muna, fasting. Pagkatapos, yung last na pa-counsel, mga minamahal, paalis na daw sila. Meron sana akong sasabihin pa. Sabi, pag ganun ako sa ibang bansa, ang rules sa lahat ng immigration, mga minamahal, hindi yan isang tanong. Every time nagbabago yan, mga minamahal. Every time. Kahit sa Canada ka pumunta, ipe-prepare mo lahat ng documents mo for this year. Pag pinasok mo na yan, mga minamahal, iba na naman ang kailangan sa'yo. Papayuhan ko pa sana, mga minamahal, kung nandito, pinagpala kayo ng malapay, kung makinig kayo, para hindi maulit. Papayuhan ko pa sana, hindi po kuya, meron na po kaming ticket. Akala kasi nila, yung ticket, pag may ticket ka na, makarating ka na sa ibang bansa. Hindi po, mga minamahal. Lahat ng company airline, bebentahan kanya ng ticket. Bakit? Kikita siya. Pero hindi ibig sabihin na pag may ticket ka na, makakarating ka na sa ibang bansa. Bibili ka lang ng ticket para meron kang plane ticket. Ibig sabihin, you are qualified na sumakay ka sa aeroplano. But prior to that, dadaan ka pa sa immigration. Ano immigration? Tatanungin ka. Pag hindi ka nakasagot, ang tawag sa'yo, offload. Ibig sabihin, you are not qualified na sumakay sa aeroplano kahit may ticket ka pa. Naintindihan nyo? Gusto ko itong i-discuss, mga minamahal, dahil lumuluwag ang pagkakataon. Ang iba'y nagmamadali. Kaya gusto ko pa sana magpayo. Sabi sa akin, hindi kuya, may ticket na kami. Di huminto na lang ako. Kung nakinig sana sila sa payo ko, meron pa ako maraming sasabihin. At na-experience ko na sa mahabang panahon pabalik-balik sa ibang bansa. 1995 pa lang, iba't iba na. Napakahirap magpuntang binabasa. Iba't iba ang tanong niyan, mga minamahal. Kung hindi nyo pinakinggan yung tanong ko, ayan nga, ang sasabihin ko, yan nga ang nangyari. Pero kung nakinig kayo sa akin, aside from your documents, meron sana kayong verbal words na sasabihin
pag tinanong kayo ng immigration officer. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Ako, experience ko dyan, mga minamahal, ang mga immigration officer, maa-amaze yan. Kaya ganyan, hawak ko yung passport ko, tsaka yung passport ng sweetheart ko. Sabi ko, the other passport belongs to my wife, my beloved wife. Sasabihin ng immigration officer, oh, what a wonderful world. Can you repeat? Beloved wife, oh, what a wonderful world. Gaganon sila. Kaya yung salitang beloved, mga minamahal, hindi nila naririnig yon. Kanino nila maririnig? Sa'yo, ikaw na pinagpalang Kristiyano. O di magtatanong na siya, ano church mo? O, what church do you belong? Ayan na. Habang nagsasalita ka, share ka ng share, siya naman tatak ng tatak. O natatak ka na yung passport mo, sasakay ka na sa aeroplano. Ay, di ba? Ganun sana. Gusto ko sana magpayo eh. Eh kaso nagmamadali. Hindi, may ticket na po kami. O, sige, pray na lang. Pray. Pagdating, upload. O, di ba? Eh, nasa balala ko siya natangko pa. Kaya tilalakay natin ito, mga minamahal. Yung mangmang, hindi siya nakikinig ng saway. Kasi, alam niyo, marunong na siya eh. Pero yung pantas, kahit ano sabihin mo sa kanya, ating ginagalang mga pastor, sabi ng ating beloved Abel Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, kahit isang bata ang magsabi sa akin, ang sinasabi niya ay galing sa Diyos, makikinig ako. Diba? Yung kasi ang tama, mga minamahal. Kaya itinatalakay ko sa inyo, para pag nagpa-counsel kayo, hintayin nyo lahat ng sasabihin na magka-counsel sa inyo. Lalo na kung magka-counsel sa inyo, mga minamahal, ang experience, parot parito, taon na ang binilang, mga minamahal. Kaya sinasabi ko, pag sa ibang bansa, hindi batayan na meron ka ng ticket, sasakay ka na ng eroplano. Ang batayan doon, kaya mo bang sagutin ang itatanong sa'yo ng immigration officer? Kasi may tanong pa yan, mga minamahal. O, swerte ka na lang. Sasabihin kong swerte na lang, hindi mapalad kung walang tinanong sa'yo. Pero, mga minamahal, out of a million, siguradong tatanungin ka, lalo na kung ang passport mo ay napakakinis at wala kang travel history. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, wala ka pang napuntahan. Napakakinis ng passport mo, siguradong isang tanong, upload ka na. Ano kailangan natin? Kaalaman. Paano tayo makakaroon ng kaalaman? Digin mo ang saway, ikaw ay nasa daan ng buhay, ikaw ay papantas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin, mga minamahal? Para ang katahimikan at pag-asa ay maging lakas para sa atin. Mapapanatili natin ito. Hindi lamang sa taon ng 2022, dahil sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay naghihintay sa atin. Hindi lamang sa lupa na paglingkuran natin siya, sa langit, ang ating Diyos na napakabait ay naghihintay sa atin. Kaya habang naghihintay ang ating Diyos sa langit, si Satanas naghihintay din. Naniwala kayo dyan? Si Satanas naghihintay din. Ihintayin ni Satanas magka-pride ka. Ihintayin ni Satanas ayaw mong tumanggap ng payo. Ihintayin ni Satanas ayaw mo nang maglingkod sa Diyos dahil pinagpala ka na. Ayaw mo nang maglingkod. Yan ang hinihintay ni Satanas. Kaya kung ang Diyos ay naghihintay, si Satanas naghihintay din. Oh, sinong gusto nating maghintay sa atin? Si Satanas? Taas ang kamay. Buti naman, walang nagtaas ng kamay. Ang Diyos na naghihintay sa atin, taas ang kamay. Ayan. Eh, kahit naman ako, re-review ko natin si Satanas. Satanas, get behind me. Yun ang ating sasabihin kay Satanas. Pumunta ka sa aking likuran, Satanas. Huwag mo akong hintayin, ang Diyos sa langit ang naghihintay sa akin. Kaya dapat alam natin ang ating gagawin para mapanatili natin ating katahimikan at pag-asa at ito'y magiging ating lakas hanggang sa pagbabalik ng Diyos na naghihintay sa atin. Basa, kindly. Dito po sa Ecclesiastes 7, talatay 14, ganito po ang pagkasulat. Sa kaarawan ng kaginhawaan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa upang ang tao ay makasumpong ng anong bagay na mangyayari pagkamatay niya. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito daw ang dapat nating gawin. Ang sabi, mga minamahal, sa kaginhawahan magalak ka.
Pag dumating na ang kaginhawahang ibinigay ng Diyos, magalak ka, mga minamahal. Subalit minsan, dumarating din naman ang kahirapan para itesting ang ating pananampalataya at katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi, pag dumating naman ang kahirapan, gumunita ka. Ano ang iyong gugunitain? Yung mga bagay, mga panahong ikaw ay nasa kagalakang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, pagdating sa kahirapan, kinalimutan mo ang mga nakaraang araw na ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa iyo, baka alis ka sa tinatawag na katahimikan at pag-asa. Bakit? Dahil ang tinignan mo yung kasalukuyang kahirapan. Kaya ang sabi rito, sa kaginhawahan, magalak ka. Sa kahirapan, guminita ka. Gunitain mo ang lahat ng bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Nasa banal na kasulatan ba yan? Nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Si King Hezekiah, mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Maginhawa siya, ang kanyang pamilya. Dumating ang panahon, mga minamahal, sabi ng malapay noon sa propeta, sabihin mo kay Hezekiah, kukunin ko na ang buhay niya. Ngayon din, ang ginawa ni Hezekiah, mga minamahal, dito sa verse 3, ang sabi ni Hezekiah, idinidalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak na mainam. Inilala ni Hezekiah yung mga nakaraang bagay. Nagsusumamo siya sa Diyos, mga minamahal, ang sabi, umiyak siya ng di kawasa. Pag binasa natin, mga minamahal, ang kabuuan nito, ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kahirapang si Hezekiah ay may karamdaman at siya'y inalala niya ang mga nakaraang kabutihan ng Diyos, mga minamahal, inulong ng Diyos yung kamatayang ibibigay sa kanya. Ang sabi ng ating malapay noon, dito sa verse 6, at aking idadagdag sa iyo ang mga kaarawan ay 15 taon at aking ililigtas ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isipin nyo, sabi ng malapay noon, ngayong gabi kukunin ko na ang buhay mo. Pero inalala ni Hezekiah, mga minamahal, nakaraang panahon na siya'y lumalakad ng matuwid sa Diyos, ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa kanya, ang ginawa ng mahal na Panginoon, dinagdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Naintindihan natin yon. Hindi siya nagtampo sa Diyos. Kaya sabi ng ating nabasa, sa kaginhawahan, pag makinhawa ka ngayon, magalak ka. Pero pag dumating na ang kahirapan, dapat magalak ka pa rin. Aalalahanin mo ang nakaraang panahon na ang Diyos ay naging magpagbiyaya sa iyo. Huwag kang magtatampo sa mahal na Panginoon, bagkos gunitain mo. Kagaya ni Hezekiah, nagmakaawa siya sa mahal na Panginoon. Pag nagmakaawa ka sa mahal na Panginoon, ibabalik ng Diyos higit pa ang nawala sa iyo. Kaya si Hezekiah, mamamatay na siya, mga minamahal, ang ginawa ng Diyos, dinagdagan pa ng 15 taon ang kanyang buhay. Di ba? Pero talo natin si Hezekiah. Kasi ako, mamamatay na ako, mga minamahal, nung ako ay 23 years old dahil sa karamdaman kong ketong. 2 years akong may ketong. Pagka-graduate ko, 22, 23, 24, mga minamahal. O 21 rather. 22, 23, 2 taon akong may ketong. Ako'y mamamatay na, inom ako ng lason, mga minamahal. Pero, nakilala ko ang ating mahal na Panginoon. Mula noon, 1989, nakilala ko ang mahal na Panginoon. O ano nangyari, mga minamahal? Sa September 27, 33 years na. Ilan ang dinagdag kay Hezekiah? 15 years. Ang dinagdag sa akin, 33 years. By faith hanggang rapture, mga minamahal. Hindi ba? Kaya nga, talo natin si Hezekiah. Si Hezekiah walang sinabi sa kasaysayan natin, sa biyayang natanggap natin mula sa ating mahal na Panginoon. Kaya yun ang tamang paraan. Sa kaginhawahan, magalak ka, sa kahirapan, gumunita ka para manatili sa iyo ang katahimikan ng pag-asa ay iyong magiging lakas. And finally, may reward ka pang tatanggapin mula sa mahal na Panginoon. Last verse, maghanda ang ating manugtog, mga magbawi. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, ang talatay 6 hanggang 8. Sapagkat siya hindi makikilos magpakailanman, ang matuwid ay maaalaalang walang hanggan. Siya hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag,
na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Ang kanyang puso ay natatag. Siya ay hindi matatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Habang tayo nabubuhay, sabi ng verse 6, mga minamahal, kailanman ikaw ay hindi makikilos at maaalala kang walang hanggan. Dahil ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos, walang hanggang kang aalalahanin ng mahal na Panginoon. Sabi ng verse 7, siya hindi matatakot sa masamang balita. Ano man ang ating mapakinggan, muling tumaas ang number na naepektuhan ng COVID, nagkaroon ng mga lockdown o ano pa man. Ang sabi niya, masamang balitang hindi ka matatakot. Ang sabi, ang iyong puso ay matatatag na tumitiwala sa Panginoon. Meron ka pa rin katatagan. Ang puso mo na natiling tumitiwala sa Panginoon. Verse 8, ang kanyang puso ay matatatag, siya'y hindi matatakot hanggang sa kanyang makita ang nasa niya sa kanyang mga kaaway. Kaya yung mga kaaway mo, mga minamahal, gusto mo lang hindi mo sila makita. Ang sabi, magkakaroon yan ng kaganapan dahil ang mag-aalis sa kanila sa harapan mo ay walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Tayong lahat ay tumayo at tumawid sa malapino. Lahat ng ating pinagpalang bisita, ako'y naniniwalang dinala kayo ng malapino sa araw na ito para inyong mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kayo ngayon ang pipili. Gusto niyo pang pakinggan para gawing hapon. Lahat ng mga baguhan, may nasa likod na giliran. Samahan niyo sila sa harapan. Titiwala sa bawat pagsubok na nadarama. Ako'y anak. Alam ko pinagpala ang iyong lakas ang aking sandigan. Ang lakas ng ating pinakamamahal na pero siya nating sandigan. Jesus, nais ko sa iyo inalay ang lahat sa buhay ko. Ang lahat ng tahanan ay sa iyo iaan. Sabihin natin sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, Ang tiwala ko gabay sa bawat sandali. gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay. Sa pagsubok ng Diyos. Hallelujah. Ang lakas ko at pag-asa. Ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali. Hallelujah. Ang bawat tagumpay. Sa pagsubok ng Diyos. Ang lakas ko at pag-asa. Hallelujah. Second verse. Hallelujah. Ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon ang sanhi ng ating kalakasan. Ako'y nagsusumikap Pilitin nating magsumikap kapiling na makapili ng ating mahal na Panginoon. pasensya sa gawa at Sa'yo, Jesus, sabihin natin ang tiwala ko. ang tiwala ko Gabay sa
hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw pong ito, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patutuo, mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katunayan ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyong ibigay ang inyong buhay, mga minamahal, at isuko ang lahat sa ating dakilang Diyos, kayo rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. May 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Una po, pananampalataya. Kinakailangan niyo pong sumampalataya sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa po ay pagsisisi. Kinakailangan niyo pong pagsisihan ang lahat ng inyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ay hindi niyo na po babalikan. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais yung totoong magbago upang maging banal at matuwid, ang Diyos ay tutulungan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo po mga minamahal ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan po ay nakasulat sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po mga minamahal ay hindi pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan ng sinasabi ng Biblia kung ano ang ginagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Isasagawa natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos ng banal na gawain. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na mag-aalalay po sa inyo, mga minamahal naming magiging bagong kapatid sa mahal na Panginoon. Nawa ay hindi po kayo lilisan sa lugar pong ito na hindi nyo na isagawa o nasunod ang 3 susi ng kaligtasan. At ang pang-4 po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos ang siyang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo sa banal na gawain sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu, mga minamahal, na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa inyo, ang bautismo ng Espiritu Santo. Purihin ang ating dakilang Diyos sa mga ating mga minamahal na baguhan, mga bisita. Pakitaas po ninyo ang inyong mga kamay. Inyo pong isuko ang inyong buhay sa mahal na Panginoon. At banggitin niyo po ang panalangin, aking pong babanggitin mga minamahal. Kalakip po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwatian ng ating dakilang Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Subalit ang ating dakilang Diyos ay sagana sa kapatawaran at sagana sa kahabagan, mga minamahal, at handang magpatawad sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala kung tayo lamang po ay magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Banggitin niyo po mga minamahal ang katagang aking pong sasabihin. Sabihin niyo po,
Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at mabugpala namin Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ondalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, mahal na Panginoon, marami pong salamat, dakilang Diyos, sa mga kaluluwang tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw pong ito, dakilang Diyos. Kahabagan mo po sila at patawarin, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Iligtas mo po sila na maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Ang lahat ng ito'y aming samot na langin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating mga minamahal na mga bisita, mga baguhan na magiging mga bagong kapatid namin sa mahal na Panginoon. Kayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po natatapos sa inyong pagtanggap ng mga reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Kayo po ay magpatuloy sa paglilingkod. Sama-sama tayong maglingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 24, ang bersikulo po ay 13, ang magtitiis lamang hanggang sa wakas ang siyang maliligtas at magmamana ng walang hanggang buhay. Ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tandaan niyo po, ito ay hindi maitutumbas sa anumang bagay dito sa daigdig nating ginagalawan. Ang mahal na Panginoon ay pagpapalain ka, pagalingin ang iyong mga karamdaman, lulutasin ng Diyos ang iyong mga problema, at tutugunin ng Diyos ang lahat ng iyong mga dalangin at ililigtas ka ng Diyos sa lahat ng mga kasamaan, mga kalamidad na mangyayari sa daigdig. Mga minamahal, at dalhin niyo po dito, mga kapatid, ang inyong pong mga mahal sa buhay upang sila man din ay mga ligtas. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay aming iniibig sa mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pong mga pangangailangan. At ang buong pagkakataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred Ignacio. God bless you po, beloved brother Del, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, minamahal, and ye shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. And you shall be my witnesses. Sabi ng ating dakilang Diyos. So tayo pinagpapatato, minamahal ko na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ating po napakinggan ang pangaral kanina. Ipinaalala ni Haring Hezekiah ang kanyang kabutihang ginawa. Kaya dinagdagan sa natin dakilang Diyos na 15 taon. Sa atin, ang sabi sa Biblia, ang karamdaman ay dulot ng kasalanan. Mari kayo nagkakamali, nagkukulang sa ating dakilang Diyos, kaya may karamdaman ka. Ngayon, hingi ka sa ating dakilang Diyos na may pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:6, and without faith, you cannot please God. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay maniwalang may Diyos at siya tagapagbigay ganti sa kanya masikap na nagsisihanap.
Ito po ay para sa mga webcast viewers, minamahal. Patunayan niyo, minamahal ko sa inyong sarili na inyong napapanood ngayon. Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Maging sa mga totoong Kristiyano, minamahal ko, maaaring ikay nagkukulang, sinusubok kaya ang iyong pananampalataya. Humingi ka sa Diyos na may pananampalataya, minamahal. Sapagkat sa pananampalataya lamang, malulugod ang Diyos sa iyo. Kaya nga, sandaling ito, minamahal ko, ito natin ang kaisipan natin. Kung wala tayong kailangan sa ating mga sarili, sapagkat pinagpala tayo natin, dakilang Diyos, nasa kalusugan tayo, ang para sa iba. Ang kailangan nila. Kinakailangan nilang makilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sapagkat kung hindi, minamahal ko, alam po natin kung saan ang punta nila, minamahal. Sa atin, kung tayo magpapatuloy, isang tiyak na bagay, dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Yung pong minamahal, nasa isip na sa Kristiyano, kaya naglilingkod sa atin, dakilang Diyos. Dinaya ng salibutan ito, minamahal ko, ang mga tao ng dahil sa relihiyon. Hindi natin ang kailangan ng relihiyon. Ang kailangan natin, relasyon natin sa ating dakilang Diyos. Magmula sa isang anak, manalangin at magtiwala sa kanyang ama. Kaya sandali ito, minamahal ko, manalangin tayo sa ating mga webcast viewers. That's your TV screen or yung cellphone yung minamahal ko, sa kanang kamay at yung kaliwang kamay, ipatong sa panig na may karamdaman. Tandaan niyo, minamahal ko, sa Diyos walang imposible. Kaya manalangin po tayo, minamahal. Hallelujah. Opo, takilala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa pangulat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willie Stadlamedo, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang, sa mga kainan na napigbigyan. Patawad po, pinakamamahal na Panginoon. Dalayan po namin ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willie Stadlamedo, yung banal na propeta. The beloved children, children in grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mangaral, lahat po ng mga gagawat nila kapatid sa buong daigdig, sa lahat na narito na umaasa sa iyong kapangyarihan. Dalayan po namin, O Diyos, batid po namin, Panginoon, hindi po maigsi yung kami, hindi mo ipagkaloob pangailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing anak, at sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway, at di mo yung karamdaman, depths of sickness and disease, devils of problems, unbelieving doubts, devils of hindrances, cast out, cast out, cast out. Sicknesses be healed. In Jesus' mighty name we pray. Problems be solved. In Jesus' name. Hindrances be gone. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po minamahal, ulitin natin, at kung walang pananampalataya ay hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Manampalataya tayo na tinugon tayo ng ating dakilang Diyos, lulundag tayo ng 3 beses at sisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. At the top of our voice, gawin natin sabay-sabay, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palagpakan po natin ating dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, there is Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa upuan at tayo po dadakom na ako sa announcement to our beloved brother Jody De Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Udin Preacher, beloved Brother Fred Ignacio, at maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Napakagandang mensahe ang ating pong napakinggan na nagmula sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. At tayo po idadako po sa mga announcement. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo patuloy pong nagpapaanyaya sa lahat ng ating pong mga kababayan na nanonood nito pong live webcast, maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran na ang schedule po ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay kapag araw po ng linggo, nag-uumpisa po ito ng alas 10 ng umaga, natatapos po ng alas 4 ng hapon kapag araw po ng linggo. Amen. Praise the Lord. Kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos naman po ito ng alas 5 ng hapon.
Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ito po ay ating pong napapanood sa istasyon ng ating pong mga television. Ito po ay sa PTV4 tuwing Sabado. Nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay ating pong mapapakinggan sa istasyon ng ating pong mga radyo, DCME 1530 kHz CM band mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po dadako na po sa closing prayer. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin, ating pong beloved brother Noel Corbito. Iwigan bisyo at beloved Judas ni Castro. Mahal, tayo magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Upurihin ka na kila Diyos sa mabanal aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunat na lahat ng mahal at ginagalang Evangelista Mr. Ramin na kila Diyos. Maraming salamat o Diyos sa iyong paglagay sa bawat ito na malagawain mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapala mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin sa iyong mahal na Panginoon. Kami paghawakan mo na kila Diyos. Pagpalain mo na kila Diyos. Hallelujah. Maraming salamat mahal na Panginoon. Sa iyong mahal na salita na nila na mga sa araw na ito mahal na Panginoon. Karagdagan kaalaman namin nakila Diyos sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa iyo, mahal na Panginoon. Sa higit sa lahat, mahal na Panginoon, iba tabi sa presensya na pinagkalo mo sa amin, mahal na Panginoon. Maraming salamat nakila Diyos sa iyo. Hallelujah, kalakasan na paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Nalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa amin pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin para tingin mo kami, mahal na Panginoon, sa kanyang tahanan na malahati. Nakila Diyos sa iyong taglay na kalusugan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang sabot panalangin namin sa iyo sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo ang pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord.